JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andres. Taong 1991, probinsya ng Cebu. May lumang tahanan ang pamilya ni Andres sa dulo ng malawak na sakahan. Sinasabi ng mga tao na minsan na silang nakarinig ng mga boses doon. May ingay ng takbuhan. Minsan pa parang may nag-aaway. Ang mga lumang gamit ay nagkakalampagan. Matagal na panahon ng walang tao, kaya iba ang kutob ng magsasaka. Ang sabi ng iba maligno, pero para sa nakakaalam, duwende ang mga ito. Puti at itim. Ang yumaong ninuno na si Antonio ay dating albularyo na may inaalaga ang puti at itim na duwende. Hindi magkasundo kahit na parehong duwende. Ang itim ay kilala bilang masama, mahilig makipaglaro at mambiktima ng mga tao. Samantalang ang puti ay mabait, tumutulong sa panggagamot. Magmula sa araw na sumakabilang buhay si Antonio, wala nang pumapagitna sa tuwing mag-aaway. Literal ang gulo. Ang mga gamit sa bahay ay mawawasak. Daig pa ang binagyo. Ang malala kapag may taong dadaan sa oras na nagbabangayan, babatuin ng sumpa ng itim na duwende. Gagamutin naman ng puting duwende. Ibabalik ng itim. Kakalasin muli ng puti. Paulit-ulit hanggang sa magdusa ang biktima o hindi kaya malagutan ng hininga. Kagaya ngayon, kasalukuyang nagtatabas ng damo si Andres nang marinig ang kalampagan sa lumang bahay. Nang maalala ang usap-usapan, nagmamadali sa pagpuslit upang malaman. Unang bumungad ang galawan na mga gamit. Kusang nahulog sa kinalalagyan. Nabasag ang mga nakatambak na paso. Basag ang salamin. Maging ang kurtina sa bintana ay nabaklas. Mula sa hagdan, malakas ang tunog ng mga yabag. Sinuring mabuti ng binata subalit walang makita na kahit maliit na anino. Ayon sa kwento, maliit na ninalang ang mga duwende. Nang buksan ang pintuan, kusang natigil ang lahat. Nawala ang ingay, nahinto ang pagbasag ng mga gamit. Hindi malaman ng binata kung saan humugot ng tapang upang pumasok sa tahanan na pinamumugaran ng duwende. Sinilip bawat sulok. Hinanap ang munting nilalang. Hindi naglaon. Napansin ang mga yapak ng paa sa sala. Sinundan ito at umabot sa kabilang kwarto. Inakalang makikita ang duwende pero nagsara ang pinto at nakulong sa loob. Kahit anong bukas ay ayaw. Sumigaw. Inagaw ang atensyon ng magsasaka, kaso nga lang hindi siya naririnig nito. Ang mga kagamitan sa loob ay kusang gumalaw. Pakiramdam sa paligid ay nayanig. Hindi naglaon, may iba't ibang boses. Ginugulo si Andres. Subalit na natiling kalmado ang binata, pinakita sa duwende na hindi siya natatakot. Hindi nagtagal huminto ang lahat. Luminaw ang boses. Kakaiba ka, binata. Hindi ka natatakot sa isang kagaya ko. Taglay mo nga ang dugo ni Antonio. Siyempre, lolo ko yun eh. Hulaan ko ikaw yung itim na duwende ano. Paano mo nalaman? Tinuruan ka ba ni Antonio kung paano matukoy ang katulad ko sa boses lang? Hindi naman. Salbahe ka eh, kaya malamang itim na duwende ka. Wika ni Andres na sinundan ng pagtawa. Nahulog ang gamit sa tabi, tanda ng galit ng duwende. Gayon pa man hindi ito pinansin ng binata, pasimpleng lumabas ng kwarto. Sinundan siya ng nilalang, huminto sa pintuan at nagbili ng salita. Luma na ang bahay na to. Naging tambakan na rin kapag may hindi magagamit doon sa tahanan namin. Pakiusap ko lang sana huwag ka masyadong maglaro. Naging tirahan din ito ni Lolo Antonio.
Bilang respeto na lang sana sa Mao. Lumipas ang araw. Subsob sa paggagapas ng sakahan si Andres. Nalalapit na ang tanim, kung kaya't nilinis ang buong paligid. Pagkatapos maalis ang ligaw na damot halaman, sinimulan ang pag-aararo. Habang hila-hila ang kalabaw, napansin ng binata na gumaan ang lahat, na parabang may gumagabay sa kalabaw para hindi siya suwayin. Bukod dito, may presensyang nararamdaman. Hindi alam kung namamalikmata ba. Batay sa pagkurap, may nasipat na nakaupo sa mismong likod ng kalabaw. Gayunpaman, lihim na nagpapasalamat dahil napapabilis ang trabaho. Hapon na nang matapos ang lahat ng gawain, pagbalik ng tahanan na abutan ang mga tiyuhin na nag-aaway. Nasanay ang binata dahil matagal nang pinag-aagawan ng mga ito ang ektaryang lupain na iniwan ng yumaong lolo, si Lolo Antonio. Nakapangalan sa matanda ang titulo, kung kaya't naglaban-laban ang mga anak para sa pag-angkin. Psst! Nag-aaway na naman yung mga tiyuhin mo, oh. Hindi mo ba aawatin? Wika ni Liam sa pinsan ni Andres. Mga tiyuhin mo ka mo. Ay nako, bahala sila mag-away dyan, total. Mana nila yan eh, huwag na tayong mangialam. Nga pala, magpapatulong ako sa pagtatanim ng punla bukas. Libre ka ba? Oo naman oh. Teka, yung pagtatanim mo ba malapit sa lumang bahay? Ang sabi kasi ni Tio Manuel kanina, ibinebenta ang bahaging yon kay Mayor. Nasabi din sa akin na huwag pagtamnan eh. Bakit naman niya gagawin yun? Pumayag ba si Tio Miguel at Tio Manolo? Hindi nga eh. Kaya nga nag-aaway. Kilala mo naman si Tio Manuel, di ba? Kung makasta, akala mo siya ang iniwanan ng lupain. Narinig ko nga pinagiba yung lumang tahanan. Nakakalungkot kasi yun na nga lang yung alaala natin kay Lolo Antonio eh. Tapos yung pabida mong tiyuhin, wawa sa akin. Tiyuhin mo nga yun. Ay nako, subukan lang niyang gibayin yung lumang bahay. Makikita niya kung sino ako. Yun oh. Handa nang bumoses yung panganay na apo, ganyan dapat. Sa atin dito, ikaw ang malapit kay Lolo. Kaya protektahan mo ang anumang iniwan niya sa atin. Huwag ka mag-alala. Nakahanda naman akong tumulong kung sakali eh. Napahugot ng hininga si Andres. Kailanman, si Tio Manuel ang palaging nagsisimula ng gulo. Ang ugali nitong sakim ang nag-uudyok na kontrahin ang lahat ng mga kapatid. Noong nabubuhay pa ang ama ni Andres na si Maurino, ito ang umaharang sa plano ni Tio Manuel. Pero magmula nung namayapa, ang kapatid nila Tio Manalo at Tio Miguel ay hirap sa pagpigil. Maraming beses na nitong binalak na gibain ang lumang tahanan, subalit bigo siya. Ang mga tauhan na uutusan ay biglang magkakasakit bago pa mangyari ang paggiba, na para bang pinipigilan ng duwendeng nakatira ang planong pagwasak. Umabot ng 10 oras ang bangayan ng mga tiyuhin. Hirap sa pagtulong si Andres sa naglalakasang boses. Hindi naglaon. Kumuha ng timba at binuhusan ang mga ito. Hindi makapaniwalang tumitig sa binata. Magpatulog naman ho kayo, anong oras na? Gabi na ho, kaya kung pwede lang magpahinga na ang lahat. Ipagpabukas nyo na yung away nyo. Huwag ubusin ang galit ngayon dahil marami pa namang ibang araw eh. Wika ni Andres. Pabalibag na hinagis ang timba sa harapan ng mga ito. Walang nakaimik. Kanya-kanya sa pag-alis ang lahat. Kinabukasan maagang nagtungo sa sakahan si Andres kasama ang pinsan. Hinati ang espasyo para mapabilis ang pagtapos. Habang nagtatanim ng punla, biglang may sumigaw malapit sa lumang tahanan. Si Aling Marsing na natumba dahil sa gulat. Nagmamadali sa paglapit ang magpipinsan. Ayon sa matanda, may nakitang halimaw sa loob. May ideya ang dalawa kung ano ang tinutukoy ng ali. Hindi lang ito ang unang pagkakataon. Maging sila, minsan nang namalikmata sa itsura ng duwende.
Masyado talaga mapaglaro ang itim na duwende ano. Walang pinipili kahit sinong matipuan tinatakot. Wala bang paraan para mapakiusapan? Maya-maya, pag-uusapan na naman ng mga taong bahay na to eh. Nung nakaraan may nagtangkang manloob. Ang sabi huhulihin daw yung duwende. Pero nagkasakit ang taong yun kaya hindi natuloy, diba? Ayan mo na, hanggang pananakot lang naman yung ginagawa ng duwende. Saka lang nagbibigay ng sakit kapag nagbabalak ng masama. Pinoprotektahan lang nila yung sarili nila. Bumalik sa pagtatanim ang magpipinsan. Ilang sandali pa. Unti-unting tumaas ang sikat ng araw. Subalit napansin ng mga ito na para bang hindi tumama ang init sa kanila. Tila ba may hindi nakikitang payong. Makaraan ng ilang sandali. Namalayan na lang natapos na ang pagtatanim. Ang naaalala, wala pa sa kalahati pero ngayon ay dulo na ng sakahan. Sumilong sa kubo sina Andres at Liam dahil tapos na ang gawain at wala ring trabahong nag-aantay sa tahanan. Piniling tumambay. Nag-usap habang tanaw ang malawak na taniman. Sa hindi inaasahan, nasipat ng dalawa ang malit na figura ng isang matanda. Kulay puti ang tatsulok na sombrero. Nakatalikod, kaya hindi malinaw ang muka. Nakasampa sa likod ng kalabaw. Ilang segundo lang ang tinagal, nawala din kagad sa paningin. Etong si Lolo Antonio masyadong mapaglaro ano? Biruin mo nag-alaga ng itim tapos puting duwende. Ang isa masama, yung isa mabait. Kaya siguro mabilis pumuti yung buhok ni Lolo dahil sa konsumisyon eh. Paano kaya nagawang pagsabay ng mga yon? Ano bang malay natin, malihim si Lolo eh. Matagal nga natin nalaman na meron pala siyang inaalaga ang mga duwende. Pero sa kabilang banda kahit papano, napapakinabangan naman natin. Ang puting duwende tumutulong dito sa sakahan. Tapos yung itim naman, pinoprotektahan ng bahay laban sa mga nagbabalak na mangwasak. Kung sabagay pero parang tayong dalawa lang yung naniniwala sa pamilya natin eh. Sina Tiyo hindi. May tanong pala ako. Bukas kaya yung ikatlong mata natin? Nakikita natin yung duwende paminsan-minsan eh. Natahimik si Andres. Ito rin ang matagal na tanong sa sarili. Nang sulyapan ng kalabaw, muli na namang nasipat ang puting duwende. Sa sunod na pagkurap nito, naglaho bigla. Nang lumingon sa tahanan, mula sa bintana na klaro ang figura ng itim na duwende, lumilikha ng higanteng anino para linlangin ang makakakita. Pagkatapos sa taniman umuwi ang dalawa. Kagaya ng palaging naaabutan, nagkagulo na naman ang mga tiyuhin. Sa puntong ito, hindi lang pagbato ng salita, may kasama ng pisikalan. Pumwesto sa tabi sina Andres at Liam, pinapanood ang drama ng pamilya. Walang babae na asawang makakaawat dahil pare-parehong byudo. Hindi lang basaga ng muka ang nangyari, wasak ang mga gamit, maging ang iilang parte ng tahanan. Saka lang nahinto nang dumating ang kapitan. Nagreklamo ang mga kapitbahay, dinala ang mga tiyuhin sa barangay. Ang naiwang magpinsan ang nagligpit ng mga kalat. Sa kalagitnaan dumating ang nagpakilala na kaibigan ni Lolo Antonio. Sa itsura nito, masasabing albularyo. Ang bandana sa ulo, may nakaipit na mga dahon. Sa bewang ay may nakasugbit na itak. Garapa ng langis. Bote ng alak. Ang buyo sa kabilang kamay ay puno ng halamang gamot. Nakangiting hinahanap ang yumao. Pinatuloy ang matanda. Nabura ang tuwa matapos malaman ang sinapit ni Lolo Antonio. Hindi makapaniwala dahil inilarawan ito bilang malusog, masayahin, walang pinoproblema, mahusay sa panggagamot. Bigla na lang hindi nagising, dahilan ng kamatayan.
Humingi ng anumang gamit ng yumao ang matanda. Dinama ang damit. Inihipan ng 3 beses. Hindi naglaon na tukoy ang dahilan ng pagkamatay. Duwende. May nakikita kong duwende. Lumapit ito sa higaan ni Antonio. Galit. Hinigop ang lakas hanggang malagutan ng hininga. Duwende. Isang duwende ang pumatay kay Antonio. Nagkatitigan sina Andres at Liam. Hindi man matukoy ng matanda kung sino ang eksaktong nilalang. Sumagi sa isip ng mga binata ang itim na duwende. Alaga man ito ng yumao, hindi may kakaila ang likas nitong kasamaan. Dinala nila ang matanda sa lumang tahanan. Pagpasok umalingaw-ngaw ang ingay. Boses, yabag, kusang gumagalaw ang mga gamit. Kung hindi alerto, siguradong matatamaan. Sinuri ni Mang Seryo ang bawat sulok, pero maigpit ang pag-iling. Hindi ang alagang duwende ni Antonio ang pumatay sa kanya. Sa tingin ko, may naagrabyado siyang nilalang kung kaya't binalikan siya para paslangin. Kung ganon, may paraan po ba para malaman ang kinaroroonan ng duwende? Meron, pero hindi ako papayag na subukan ninyo dahil buhay ang kapalit. Hindi basta-basta ang duwende. Sa pangitain ko, masyadong malakas na kahit ang lolo niyong albularyo hindi nagawang pigilan ng puwersa. Kayo po, baka may magagawa kayo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Antonio. Albularyo naman po kayo, di ba? Oo, pero hindi ako basta-basta pumapasok sa laban na alam kong hindi ako mananalo. Hindi ko galing ibuwis ang buhay sa laro ng anumang elemento. Ipagdadasal ko na lamang ang kaluluwa ng inyong lolo. Nagkipit balikat ang magpinsan. Pagkatapos ng pagsuri sa lumang bahay, umalis na rin ang matanda. Ang labo naman ng matandang yun. Alam niya kung sinong pumatay kay Lolo. Alam niya rin kung paano matutunto ng duwende. Pero walang balak tumulong. Kaibigan ba talaga yan ni Lolo Antonio? Nag-iingat lang si Mang Seryo. Narinig natin pareho na hindi siya susuong sa laban na alam niyang hindi siya mananalo. Wais na pagpapasya para makaiwas sa anumang panganib. Ang sabihin mo, duwag. Alam mo ang pamamaraan pero wala kang balak subukan. Kaduwagan yon, pinsan. Napailing na lamang si Andres sa tugon ni Liam. Sa kabilang banda, tama naman ito, pero nauunawaan niya ang desisyon ng matanda. Nang mga sumunod na araw, nagtungo ng bayan ang magpinsan para gapasin ang taniman. Pagmamay-ari din ito ng pamilya. Sila ang halos kumikilos dahil ang mga tiyuhin ay abala sa pakikipag-away. Ilang araw din ang tinagal bago nakauwi. Laking gulat dahil wasak ang lumang tahanan. Matagumpay na giniba dahil nagtawag ng albularyo si Tio Manuel para itaboy ang itim na duwendeng nagbabantay. Walang natira. Tinupok ng apoy ang lahat. Hindi nakapagpigil si Andres. Nilapitan ang tiyuhin at ginawaran ng suntok. Bumalagta ito. Pasuray-suray na bumangon. Bago pa man makaganti, si Liam ang muling sumuntok. Kalma lang, Tio. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ikaw pa ang may ganang magalit. Anong karapatan mo para sunugin yung lumang tahanan? Yung alaala ni Lolo Antonio sa atin? Hindi nakasagot ang tiyuhin ng muling suntukin. Muling bumulagta. Nawalan ng malay. Nagmamadali sa pag-alis sila Tia Manolo at ang ama ni Liam na si Tio Miguel. Naupo ang magpinsan sa tabi. Nakatitig sa lumang abo ng lumang tahanan. Hindi naglaon biglang lumitaw ang puting duwende. Napalundag sa gulat ang dalawa. Pasimpleng umupo sa tapat ang munting nilalang. Mula sa pagiging maliit, unti-unting lumaki hanggang pumantay sa tangkad sa 1 taon na bata.
Matanda, kulubot ang balat, puti ang balbas, maging ang damit at sombrero. Malalaki ang mga kamay at mga paa. Pasensya na kung wala akong nagawa para pigilan ng mga tao. Nahuli ako ng dati. Si Osor naman ay kinulong ng albularyo sa nyog. Tinuro ng puting duwende ang nyog sa hindi kalayuan. Kusa itong gumalaw. Gumulong palapit sa kanalalagyan nila. Nabiyak ang nyog. Lumabas ang galit sa nilalang. Nasaan ang mga taong yon? Yung albularyo nasaan? Unahin kong lecheng yon. Kinulong ba naman ako sa panis na nyog? Gaganti ako. Ipaghiganti ko ang pagwasak nila sa tahanan ni Antonio. Himutok ng itim na duwende. Nawala ito bigla pagkatapos. Sumunod din ang puti. Nanlaki mga mata nila Andres at Liam. Hindi makapaniwala na sa sandaling yun, mukha ang nakaharap ang mga duwende. Pare-pareho lang ang itsura nila. Ang kaibahan ay kulay ng sombrero at ang aura. Nang may masmasan, nagmamadali sa pag-uwi ang magpinsan. Nagulantang nang maabutan si Tio Manuel na paralisado. Tabingi ang bibig. Maraming bakas ng latay sa katawan. Parang tuod na nakaiga sa sulok. Maging ang mga kapatid na sina Tio Miguel at Tio Manolo napapatanong. Imposibleng ang pagsuntok nila Andres at Liam ang dahilan ng pagkabaldado. Nang isugod sa ospital, atake sa puso ang dahilan. Labis sa pagtaas ng presyon ng dugo. Subalit para sa magpinsan, alam na ng mga ito na hindi yon ang rason. Inuwi ang Shuin. Ang dalaga nitong anak ang nag-alaga. Tumulong din ang magpinsan kapag may oras. Hindi lang si Tio Manuel ang nagdurusa. Nabalitaan na lamang na maging ang mga tao na inutusang gibain ang lumang bahay ay may kanya-kanyang iniinda. Ang isa ay nabaliw. Ang iba ay nawala ng lakas ang binti. Ang isa naman, matinding lagnat. Sa nangyari, tinawag ni Andres at Liam ang mga duwende. Sa puntong ito, nagkaisa ang dating magkaaway. Nagtulungan para maparusahan ang sumira ng tahanan. Nakiusap ang magpinsan, nakalasin ng sumpa subalit ayaw ng mga ito. Hindi mo kami mauutusan sa ganitong sitwasyon. Desisyon namin ang masusunod. Ginaw lang naman ang nararapat sa mga taong yun. Sinira ang tahanan ni Antonio. Ilang dekada na ako naninirahan pero ngayon ginawa nilang abo. Sa pagkakataong ito, susuportahan ko si Osor. Hindi naman masama kung tuturuan ng leksyon ng mga taong yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila ikakamatay kung hihingi sila ng tawad. Grabe. Pati ba naman ang puting duwende na sinasabing mabait, papanig na sa kasamaan? Ganito, naunawaan namin ni pinsan ang punto nyo, pero parang napasobra. Nakita nyo ba yung sitwasyon ng mga biktima? Kulang na lang mamatay sila eh. Binata, kami ang biktima rito. Tahanan namin ang ginawa nila. Bahay nyo rin yun. Magmula nung kinupkup kami ni Antonio, yun ang kinilala naming tirahan. Nauna pa kami sa inyong mga apo. Nauna din kami sa mga magulang nyo. Binata pa lamang ang lolo nyo. Yun na ang tahanan namin. Napabuntong hininga ang magpinsan sa takot na sila ang pagbalingan. Hindi na nangulit pa. Nakiusap na lamang na wag palalain ang pinataw na parusa sa mga biktima. Dumaan ang buwan, wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng mga ito. Si Tio Manuel ay walang senyales ng kagalingan. Ilang ulit na bumalik sa doktor. Naubos ang pera sa panggagamot. Naawa na din sina Andres sa pinsang babae kung kaya't inamin ang katotohanan. Hindi naniwala dahil para kay Angeli. Usap-usapan lang ang sinasabi na may alagang duwende si Lolo Antonio.
Pinaliwanag ang lahat pero ayaw paniwalaan. Umusad sila sa kasunod na akbang. Si Tio Manuel mismo ang kinausap. Malinaw ang reaksyon ng Chewin nang sabihin ang tungkol sa mga duwende. Gulat ang reaksyon. Bumakas ang galit na parabang alam nito ang dahilan ng kondisyon. Nakiusap si Andres na humingi ng tawad para kalasin ng duwende ang sumpa. Subalit matigas ito. Dahan-dahang iniling ang ulo. Dinalaw ang iba pang biktima, subalit huli na dahil isa-isang nawala ng buhay. Andres, mali na to eh. Paano kung si Tio Manuel ang kasunod? Siya na lang ang natira. Pinaglamay na mga kasama niyang nagwasak ng bahay. Galit tayo sa kanya. Pero pamilya din natin siya. Bumalik ang magpinsan sa taniman. Tinawag ang mga duwende subalit hindi nagpakita. Kahit si Kaging man lang na puting duwende, hindi na magilap. Lumipas sa mga araw, lumala ng lumala ang kalagayan ni Tio Manuel. Hindi na makagalaw. May pulso, pero parang bato ang katawan. Wala ng init. Puro lamig mula ulo hanggang talampakan. Paulit-ulit kinumbinse nila Andres at Liam na humingi ng tawad sa mga duwende. Hindi nagtagal ay napapayag ito. Nagtungo sa pwestong pinagtirikan dati ng lumang tahanan. Pinagdasal si Tio Manuel habang nag-aalay sina Andres at Liam. Makalipas ang ilang sandali, natanaw sa hindi kalayuan sina Osor at Kaging. Kunot noong nakatitig sa kanila. Pinauwi muna ang Chewin bago nilapitan ang mga ito. Napano ba ang Chewin nyo at nag-alay kayo sa baluarte namin? Ano? Bakit ka nagtatanong? Hindi ba kayo ang may gawa ng kondisyon ni Tio Manuel? Pinangunahan ng Chewin nyo ang paggiba ng tahanan, pero hindi namin masikmurang saktan sino man sa anak ni Antonio. Ang pinarusahan namin ang mga taong inutusan niya. Hindi siya kasali. Nagkatinginan sina Andres at Liam. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Walang silbi ang pag-aalay dahil mali ang pinatutungkulan. Nagpayo ang mga ito na maghanap ng albularyong gagabay. Pinunta ng tahanan ng Mang Seryo. Kagad nagpakita ng interes ang matanda sa sitwasyon. Sumama pabalik. Ito ang nangulo sa pag-alay. Matapos matukoy ang kakailanganin, nagpakatay ng baka at baboy. Nagbaon ng barya sa lupa alinsunod sa kagustuhan ng duwende. Sinundan ng aktwal na pagriritual. Habang tahimik ang lahat, taimtim na nagsusumamo sa nilalang, nakalasin ang sumpa kay Tio Manuel. Biglang sumapi ang duwende sa katawan nito. Binabali ang bawat buto. Kagad pinigilan. Binato ng dasal ni Mang Seryo kung kaya't natigil. Lumapit ang albularyo para sana bumigkas ng orasyon, pero sinakal siya. Kung hindi nangialam si Osor at Kaging, malalagutan ng hininga ang matanda. Nagulat si Mang Seryo sa pagsulpot ng iba't ibang presensya. Pinakilala ni Andres ang puti at itim na duwende bago magkamali sa pagtaboy. Ang mga ito na rin ang nakipaglaban sa kauring sumapi. Hindi makita ng mga mata ang labanan, pero batay sa bigat ng pakiramdam. Matindi ang pagpapalitan ng lakas. Idagdag pa ang daing ni Tio Manuel na nangangahulog ang boses na ng bibiktimang duwende. Pinigilang mabuti dahil biglang liliyad. Hindi lang yun. Nanginginig ang buong katawan. Tensyonado ang lahat lalo na nang biglang mawalan ng malay si Tio Manuel. Nagdatingan na si Tio Manolo at Tio Miguel. Nagalit ang mga ito dahil walang alam sa kaganapan. Gayunpaman, hindi hinayaan na pigilan ang sinimulang ritual. Tinaboy ni Liam, samantalang pinagpatuloy ng albularyo ang orasyon. Sa kalagitnaan ng gulo,
Napansin ni Andres ang figura ng maliit na duwende sa hindi kalayuan. Kumikinang ang bahaging iyon na parabang dinaanan ng boltahe. Naaararo ang mga damo. Nagbungkal ang lupa. Bumigat ang hangin na lahat ng naroon ay nahirapang huminga. Nagpatuloy sa pagsambit ng orasyon si Mang Seryo hanggang tinapos sa pamamagitan ng pagtarak ng balisong sa palad ni Tio Manuel. Hindi maunawaan ng binata kung para saan, pero pagkatapos ay nagkamalay ang syuhin. Tila galing sa mahabang pagkatulog. Nagtataka kung bakit nasa labas, kung bakit may albularyo. Walang ideya sa nangyayari sa sarili. Nang mapansin ni Mang Seryo na papalapit sa kanilang gawi ang labanan ng mga duwende, dali-daling inutusan ang lahat na lumikas. Kahit nasa tahanan, damang-dama ni Andres ang kaganapan doon sa taniman. Sa tuwing maaalala ang paglitaw ng mga bultahe, ang ingay nila Osor at Kaging. Palakad-lakad, hindi maiwasang mag-alala. Nang makaramdam ng kapayapaan, nagsalita si Mang Seryo. Tapos na. Hindi lang ang suliranin ng tiyuhin ninyo ang nalutas, maging ang pagkamatay ni Antonio. Ang nakalabang duwende ay siyang pumaslang sa lolo nyo. Ang mga alaga niya na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi pinalampas ang pagkakataon na magbayad ang may kasalanan. Nakahinga si Andres sa narinig. Gayon din si Liam. Wala sa sariling napasigaw sa tuwa ang magpinsan. Nagmamadaling bumalik sa taniman. Naabutan sina Osor at Kaging na nagbabangayan. Hindi dahil galit sa isa't isa, kundi nagtatalo kung ano nga ba ang pumaslang sa kalaban. Pasimpleng pinakita ng mga ito ang tinatagong kakayahan. Nagtawag ng baging si Osor. Inutusang umatake. Gumanti naman si Kaging. Nagtawag ng serpente. Marami pang ginawa ang mga ito na mahirap ipaliwanag ng magpipinsan. Nang mahimasmasa ng lahat, inamin ng mga nilalang na alam nila ang katotohanan ng pagkamatay ni Lolo Antonio. Sadyang nag-aantay lamang ng pagkakataon na magpakita muli ang duwende. Nang malaman na biktima nito si Tio Manuel, matyagang nag-antay hanggang sa umabot sa punto na umatake ang nilalang. Hindi na pinalampas, kagad tinapos. Puno ng pasasalamat ang magpipinsan. Tinanaw na utang na loob ang ginawa ng puti at itim na duwende. Subalit humindi ang mga ito. Wika ni Osor. Plano na nila ni Kaging noon pa man ang bagay. Mas lalong tatanawing utang na loob ang pagkupkop ni Lolo Antonio dahil sa matanda. Nagkaroon ng maayos na tirahan ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, payapa na rin ang pamilya. Ibinenta ni Tio Manuel ang parte niya pagkatapos lumuwas ng syudad upang doon makipagsapalaran. Nagkalayuman, ipinagpasalamat na lamang ni Andres. Dahil sa ganung paraan, makakahinga ang lahat sa walang tigil na kaguluhan. Bilang panganay na po, at ang tanging interes ay pagtatanim, si Andres ang namahala sa malawak na sakahan. Paminsan-minsan dumadalaw si Liam, pero lahat ng tulong nagmula sa iniwang alaga ni Lolo Antonio. Ang puti at itim na duwende, o mas kilala sa katawagan, Duwendeng Kaging at Duwendeng Asor. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rosalie. Taong 2000, probinsya ng Samar. Sa liblib na bahagi ng probinsya, nakatira si Rosalie kasama ang tiyahin na may maliit na tindahan sa bayan. Maaga itong aalis at gabi na ako umuwi. Kakanin at ulam ang paninda. Siya ang katuwang sa gawain, sa pagluluto hanggang sa pagbibilang ng kita. Nakasanayan ang walang pahinga
Kaya nung nag-inda ng karamdaman ay inakalang normal. Madaling araw gigising para magluto. Gabi nang makakauwi. Hindi pa makakapagpahinga dahil maghahanda sa mga gagawing kinabukasan. Pagkatapos niyan, gagayak para magtungo ng bayan. Ganito ang buhay magmula pa noon, kaya sa oras na nagkasakit, hindi masyadong pinansin sa pag-aakalang mababaw na lagnat hanggang sa umabot sa punto namatay. Makalipas ang ilang buwan, nagtataka si Rosalie dahil sa dinami-rami ng gamit ng tiyahin, kaunti na lamang ang nahanap. May iba't ibang basket na yari sa ratan na siyang ginamit sa pagtitinda. Pero isa na lang ang natira, maging ang mga tasa sa sisidlan, maging ang mangkok. Ang termos naman ay hindi na magilap. Wala rin siyang matandaan na may tinapon. Sa ugali ng tiyahin pipiliing itambak kaysa ibasura. Isang araw, nang magpang-abot sa bayan, nakausap ni Rosalie ang kumare ni Tia Isay. May sinabi itong nagpagulo ng isip sa loob ng ilang buwan. Duda rin ang kumare na si Aling Paulina sa biglaang pagkamatay ng Tia Isay. May pagkakataon, nakita ito sa kalagayang nangihina. Ang hula nito, may sumpang tumama sa matanda na naging dahilan ng karamdaman. Kaso nga lang, hindi nagkaroon ng oras na sabihin sa takot na baka mamali ang mabanggit. Nagulat na lang na wala na pala ito. Iha, subukan mong ipakonsulta sa albularyo ang bagay na ito. Hula ko, kinulam ang tiyahin mo. Kakaiba ang pagkakaroon niya ng sakit. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, basta sigurado akong kulam. Wika ni Aling Paulina. Paano niyo naman pong nasabing kulam? Ano pong senyales? Tanong ni Rosalie. Maraming pamamaraan para kulamin ng tao. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Maraming nawalang gamit. Kung isa sa mga gamit ang ginawang sangkap, kulam sa pakto lang tumama sa tiyahin mo. Basta maghanap ka ng albularyo. Ipakonsulta ang tungkol dito. Para mapadali, magdala ka ng bagay na madalas ginagamit ng tiyahin mo. May pamamaraan ng albularyo upang matukoy kahit patay na ang biktima. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ang usapang iyon. Ilang buwan na ang lumipas, pero hindi magawang lumapit ni Rosalie sa albularyo para sundin ang sinabi ni Aling Paulina. Sa kabilang banda, naniniwala siya, dala lamang iyon ng matinding pagod at lagnat na hindi nalunasan kagad. Kaso nga lang, hindi rin may tatanggi na binabagabag sa sinabing kulam. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Pagsapit ng hapon, pauwi galing ng bayan si Rosalie. Nakasalubong si Aling Paulina. Bumungad kagad ang tungkol sa tiyahin. Iling ang sinagot. Panghihinayang naman sa matanda. Magtiwala ka sa akin, Iya. Kulam ang kinamatay ng tiyahin mo. Sayang, masasagot na sana ang misteryosong kaganapan. Kaso ayaw mong sundin. Hindi bali na. Ipagdarasal ko na lamang ang kaluluwa ni Maring Isay. Dahil sa muling sinabi ni Aling Paulina, may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit sa albularyo. Sakto naman na may kakilala ang kaibigan. Pagdating sa tahanan, nasaksiyan ang mga pasyenteng nakapila. Lahat ay may kanya-kanyang iniinda. Karamihan ay kinulam. Hindi maintindihan ng dalaga kung paanong kinulam. Kung titignan kasi ang mga ito, parang mababaw na karamdaman lamang ang meron. Hanggang sa punto na pinapasok ang isa para magpasuri, tahimik na pinanood sa tabi. Bumulong ng salita ang albularyo.
Pagkatapos naglabas ng palito ng posporo, dahan-dahang diniin sa daliri ng pasyente, nawalan ito ng malay. Pagbalik ng ulirat, ibang kaluluwa ang nakasapi. Nagwala ito. Pinagmumura ang albularyo. Sumigaw dahil sa sakit ng gantian. Nakipagtalo at ayaw sumagot sa katanungan. Hindi naglaon matapos ang ilang ulit na kalupitan. Napaamin din. Dito natauhan si Rosalie sa posibilidad na kinulam ang yumaong tiyahin. Naghintay hanggang sumapit ang hapon. Sa puntong ito, personal na nakausap ang albularyo. Pinaliwanag ang kaganapan habang nakikinig si Mang Tasyo. Nagsagawa ito ng ritual gamit ang bagay ng yumao. Pagkatapos nun, hindi makapaniwala ang dalaga sa narinig. Iha, may katagalan na nung namayapa ang tiyahin mo, pero sariwa pa rin ang sumpa. Aktibo pa rin ito kahit sa kamatayan. Wika ni Mang Tasyo. Totoo nga talaga. Kinulam si Tia Isay. Pero paano pong aktibo? Nakalibing na ang katawan niya. Mataas na uri ng orasyon ang inilapat kaya nagkaganito. Matindi ang galit ng mangkukulam sa tiyahin mo. May pangalan ka bang naisip na posibleng gumawa nito? Umiling si Rosalie. Sa katunayan, matagal na siya sa poder ng tiyahin, pero ni isa sa mga kaibigan ay hindi kilala. Mag-isa itong aalis sa mga lakad. Hindi pinapaalam ang nangyari sa araw. Ang binabahagi lamang nito ay tungkol sa kabuhayan. Dito naalala ni Mang Tasyo ang tinutukoy na tiyahin. May pagkakataon na nakabili ng paninda. Subalit sa mga panong iyon, hindi pa tinamaan ng kulam. Nilinaw ng albularyo na sa pwesto ng tindahan, madalas dumaraan ang mga kampon ng kaliwa. Maraming naglipana, naghahanap ng biktima. Hula ng matanda. Napagdiskitahan lamang ang yumao. Nakiusap naman si Rosalie kung meron pa bang pamamaraan para alamin kung sino ang mangkukulam. Tumugon ang albularyo ng ritual. Hindi naglaon. Nalaman na isang babae ang may kagagawan. Ang problema, hindi matukoy ang eksaktong pangalan, pero maaaring hanapin ang tirahan. Pinabaunan ng langis na siyang magtuturo. Sa pwesto doon sa bayan nagpunta si Rosalie. Tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Sa dinami-rami, may bakod na tanging nakaagaw ng atensyon. Isang matanda na naglalako ng kakanin sa kabilang pwesto. Panay sulyap sa kanya hanggang sa naglakas ng loob na lumapit ang dalaga. Magaan ang pakikitungo. Hinanap kagad ang tiyahin. Pinaliwanag ni Rosalie ang nangyari. Gulat ang matanda sa narinig. Kaya pala hindi na nagtitinda si Isay. May maliit sana siyang utang sa akin pero hayaan na lang natin. Nagpapahinga na siya sa kabilang buhay. Nakakalungkot kasi. Maraming suki na naghahanap. Maayos pa naman ang kita niya sa kakanin at ulam. Wika ni Manang Dolores. Yun na nga po magkano po ba ang utang niya? Ako na po magbabayad. Ay naku, wag na. Maliit lang naman at saka hindi pera ang kabayaran. Ang usapan kasi namin, kakanin ang ibabalik niya eh. Hayaan mo na yon. Wag na nating isipin. Nagpatuloy ang usapan. Maayos naman. Hindi nakalimutan ang sadya sa lugar. Gabi na nang mapagtanto, nagpaalam ang dalaga sa matanda. Pagdating sa tahanan, dumiretso si Rosalie sa silid ng yumao. Naghahanap ng bakas na makakapagturo kung sino ang mangkukulam. Lumipas ang ilang sandali. Sumagi sa isip ang bigay na langis ng albularyo. Hindi makapaniwala dahil ubos ang laman. Ang sabi ni Mang Tasyo, kapag kukulo ang langis, may taong kahina-hinala ang kilos. Isa lang ang ibig sabihin, siya ang nang biktima.
Kaso nga lang, sa pakikipag-usap kanina ay hindi namalayan. Kinabukasan nagtungo sa tahanan ni Mang Tasyo upang ibalita ang kaganapan. Ito naman ay hindi maitago ang panghihinayang. Ay nako, sayang naman kung ganon. Hindi na natin maaaring ulitin dahil alam na namang kukulam na hinahanap siya. Sa puntong ito, delikado na rin ang buhay mo, Iha. Kilala ka na ng mangkukulam. Malaki ang tsansa na maging ikaw ay papatayin din noon. Kinilabutan si Rosalie sa narinig. Kagad humingi ng tulong sa albularyo. Ayaw matulad sa tiyahin. Sinigurado naman ni Mang Tasyo na walang mangyayari kung susunod lamang siya sa ibibigay na alituntunin. Maigpit ang bawat babala. Tinanda ang mabuti ng dalaga. Sa ngayon, binalaan din na wag munang gumawa ng hakbang para sa kaso ng tiyahin. Magpalipas muna ng panahon bago muling isagawa. Tuloy ang buhay ni Rosalie. Siya ang pumalit sa pagiging maglalako ng kakanin at ulam. Kabisado na rin naman ang sangkap at timpla. Sa kabutiang palad, tinangkilik din ng mga suki. Samot-saring papuri ang tinanggap mula sa mga ito. Mabilis na ubos dahil karamihan pakyaw. Kaunti ang lulutuin para walang maiuwi. Tanghali pa lang, ubos na. Bilang tulong sa kasamang tendera, nagpresenta ang dalaga sa paglalako. Hindi rin mababahala dahil may sabungan sa malapit. Sabungerong gutom ang aalukin. Subalit hindi maiwasang may mambastos. Dalaga si Rosalie. Hindi may tatanggi ang kagandahang pisikal. Mabuti na lamang may lalaking lumapit para manita. Nakaligtas sa pambabastos. Nagpakilala sa pangalang Ben ang lalaki. Matanda ng ilang taon kay Rosalie. Magmula sa araw na yun, ito ang madalas na pumapakyaw ng paninda. Kakarating pa lang sa pwesto, binili ang lahat. Sa tinagal, binalaan ni Manang Dolores ang dalaga na wag masyadong dumikit dito. Hindi maintindihan sa anong dahilan, pero ganun na lamang ang pagseta sa tuwing nariyan si Ben. Magandang umaga sa iyo. Hindi naman sa pangingialam, pero kailangan mong dumistansya sa apo ko. Pasensya na, iho. Kaibigan ko kasi ang tiyahin nito. Hindi ako makakapayag na may aaligid. Matuto kang dumistansya. Nahiya si Rosalie nang lumapit si Manang Dolores para mukaang sitahin. Tumawa ang binata. Hindi seneryoso, kaya lalong nagalit ang matanda. Nagpaalam na lamang si Ben. Manang, kung magsalita naman po kayo para masamang tao si Ben, mabait po siya. Wala namang ginagawang masama. Huwag kang magpapakasigurado, iha. Ang mga tao dito, hindi mahuhulaan ng tinatagong pagkatao. Karamihan nagpapakitang tao lang, pero ang totoo may binabalak. Ayaw kong matulad ka sa mga nabalitaan ko. Naagrabyado matapos maisa ng kabaitan. Alam kong dalaga ka. Normal sa mga katulad mo ang mabighani sa isang binata. Pero tandaan mo, hindi lahat ng anghel ay mabait. Kunot noong hinatid ng tanaw ang matanda. Bumalik ito sa pwesto sa kabila. Nakatitig lang si Rosalie. Naguguluhan sa sinabi. Gayunpaman, piniling makinig. Iniwasan si Ben sa mga sumunod na araw. Nagulat siya dahil huminto na din ito. Hindi na nagpakita matapos ang pagtrato. Nakahinga naman si Rosalie dahil dire-diretso ang trabaho sa tindahan. Wala nang nangungulit sa kanya. Kaso nga lang nanghihinayang dahil naging matumal ang kita. Lalong humina sa paglipas ng linggo. Hindi mangangalahati ang bintahan. Lumipat na ng pwesto. Pero ganun pa rin hanggang sa tumigil na ang dalaga. Naubos na ang puhunan sa dami ng nasayang. Naghanap ng ibang pagkakakitaan. Namasukan bilang tendera.
Maayos ang pasweldo, libre kain at merienda. Tumagal doon ng buwan pero pagkatapos nun, muling huminto dahil sa karamdaman. Naisip ni Rosalie ang sinabi ng albularyo, subalit wala namang nangyari sa nakalipas na panahon. Duda siya na kulam dahil ang sintomas ay sakit sa ulo at walang tigil na pag-ubo. Deperensya sa kalusugan ang resulta ng pagsusuri sa doktor. Pahinga ang kailangan, kaya tumigil muna sa trabaho. Habang tumatagal, unti-unting humina ang katawan. Kinakabahan kung kaya't nagpatingin kay Mang Tasyo. Pagsuri, kagad nagsagawa ng ritual para tanggalin ang sumpa. Naramdaman na lamang ni Rosalie na may sumapi sa katawan, kontrolado ng ibang kaluluwa. Magpakilala ka. Anong ginawa ng babaeng ito para kulamin mo? Magsalita ka. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng sakit si Rosalie. Hindi palito ang ginamit, kundi sinibak na kawayan ang panghagupit. Doble ang ininda. Idagdag ang kapit ng kaluluwa. Nang tumagal, hindi na kinaya pa ng dalaga dahil habang nakikipag-usap ang albularyo, may lihim na umaatake. Gustong sumigaw. Nais humingi ng saklolo, pero walang boses na lalabas. Hindi nagtagal. Pakiramdam ay may persang humihiwalay ng kaluluwa sa sariling katawan. May gumagapang sa kaloob-looban. Ilang sandali pa, parang may malit na insektong kumakagat ng laman. Nang maglaon, namanhid ang kabuuan. Pagbaling ng atensyon sa kaganapan ng paligid, hindi pa rin tapos sa sagutan ang albularyo, maging ang kaluluwang sumapi. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Simple ang tanong ko pero hindi mo pa rin masagot. Magpakilala ka. Kung ayaw mong tapusin kita ngayon din. Huwag mo kong takutin. Kabisado ko ang galaw niyong mga albularyo. Pagmamalupitan, papaaminin, pero wag ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ganun ba? O sige, maglaban na lang tayo sa ibang paraan. Tignan natin kung kaya mo ang hamong ito. Huwag ka sana magsisisi. Kinalas ni Mang Tasyo ang ritual. Bumalik sa ulirat si Rosalie. Kagad ininda ang pinsala sa katawan. Nagulat ang albularyo sa nangyari. Imbes na mapasuko ang mangkukulam, dinagdagan nito ang kalbaryo ng dalaga. Sa pagkakataong ito, malaki ang tinamong pinsala sa kaloob-looban. Pag-ihip ng orasyon, lumabas ang insekto mula sa tenga. Bumulong uli ng dasal ang albularyo. Sumuka ng dugo na may kasamang insekto. Pambihira. Anong klase ng mangkukulam ba yun? May kasama pang barang dahil sa mga insekto. Iha, alalahanin mo kung sino nakaalitan mo. Kahit yung malilit na bagay. Dahil minsan kung ano ang maliit, ito pa ang nagdudulot ng malaking sakuna. Inalala ni Rosalie ang bawat taong nakakasalamuha. 2 tao lamang ang nasa isip. Si Manang Dolores at Ben. Nang isa-isahin ang kilos ng mga ito, si Manang Dolores ang may mas motibo. May pagkakataon, nahuli niya ito na masama ang tingin. Halata rin sa pakikitungo na nakikipagkapwa-tao lang. Isa pa, may naabutan nitong tsismisan. Narinig ang pangalan niya. Kung minsan pa'y paulit-ulit na binabanggit ang pagkakautang ng yumao. Subalit ang problema, lalaking boses ng mangkukulam ang sumapi kanina. Kaya naman hiningi nito ang kompletong pangalan ni Ben para magsimula ng ritual. Nang masabi, sinimula na ang hakbang. Tumabi si Rosalie. Pinanood ang albularyo. Nagsindi lamang na mga kandila sa bakanteng altar at saka pumikit. Nagsambit ng salita sa ibang wika. Hindi naglaon bumigat ang pakiramdam sa paligid. Nagsimulang manggulo ang hangin
sa nakasinding kandila. Gayunpaman, wala ni isang apoy ang namatay. Nagpatuloy sa pagsambit si Mang Tasyo. Inabot ang kawayan at saka dahan-dahang hinampas sa sariling kamay. Nagdugo ng tumagal. Ilang sandali pa. Lumipat sa hita ang paghampas. Ganon din ang nangyari. Nagkasugat. Hindi maintindihan ni Rosalie ang kaganapan. Gustong pahintuin ng matanda pero mahigpit ang bili nito kanina. Ano man ang mangyari ay hindi siya makikialam. Makaraan ng ilang sandali, umago sa saigang dugo ng albularyo. Bumigat ang paghinga, pero nagpatuloy sa pagsambit ng kataga. Hindi naglaon, kusang bumigay ang katawan, kasabay ng pagkamatay ng nakasinding kandila. Dali-dali sa paglapit ang dalaga pero kagad sumenyas na lumayo. Nang mag-angat ng ulo si Mang Tasyo, pasimple itong tumawa. Hindi ko alam kung saan mo nakilala ang binatang yon. Mahusay. Magaling Hindi basta-basta. Sa dinami namin ang nakalaban ko sa espiritual na kumbate, siya lang ang matagumpay na kumontra ng ritual. Gusto ko siyang makilala sa personal. Ginanahan ako makipaglaban sa katulad niya. Manong, si Ben po talaga ang mangkukulam? Ano po ang dahilan niya para gawin sa akin yun? Sa inyo, tignan mo ang nangyari Sugatan po kayo Walang problema. Malayo sa bituka. Huwag mo kong alalahanin. Ang nasa isip ko ngayon, magapi ang mangkukulam na si Ben. Hindi ko inasahan na marunong siya sa aspetong espiritual. Para sagutin ang tanong at batay sa kwento mo, duda kong hindi nagustuhan ang pagtaboy mo sa kanya. Dito naunawaan ng dalaga ang kaganapan. Minsan na ring inamin ni Ben na may gusto ito sa kanya. Nilinaw na hindi na siya handang makipagrelasyon. Ang buong akala'y maayos ang pag-uusap. Pero sa sandaling umiwas, alinsunod sa bili ni Manang Dolores, kulam ang iginante sa kanya. Hindi inasahan na may tinatagong kasamaan ng binata. Pagkatapos ng lahat sa tahanan ni Mang Tasyo, nagbigay ito ng kontrakulam. Isang uri ng bato. Hindi pa tuluyang nasugpo ang sumpa. Ang natanggal lang ay ang kapit sa katawan. Tatapusin pa ng albularyo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mismong mangkukulam. Nang mapadaan sa bayan, sinadya ni Rosalie si Manang Dolores. Pinaliwanag ang nangyari. Nagpapasalamat dahil hindi ito nakalimot sa pagpapaalala tungkol sa kagaya ni Ben. Kaso lang may kakaiba sa matanda. Yung bang sa likod na maayos na pakikitungo, may tinatagong plano. Nagkipit balikat na lang din ang dalaga. Hindi masyadong pinansin dahil baka ugali lang ito ng matanda. Makalipas sa mga araw gumaan ang pakiramdam ni Rosalie. Hindi na muna lumabas ng tahanan upang makaiwas sa anumang ganap. Subalit, sadyang mapanubok ang pagkakataon, ang kasamaan mismo ang lumapit. Isang hapon, napansin sa hindi kalayuan si Ben. Kumulo ang dugo ni Rosalie nang maalala ang ginawa nito sa kanya. Hinayaan ito sa labas, pero sumapit na lamang ang gabi ay naroon pa rin. Hindi na nakatiis. Nilapitan niya na si Ben. Akala ko sisikatan na ako ng araw bago mo mapansin Kumusta ka na, Rosalie? Matagal na nung huli tayong nakapag-usap. Nasasabik ako sa walang katapusan mong daldala. Ang kapal na mukha mong magpakita pagkatapos mo kong kulamin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bumaba ang tingin ni Rosalie sa kamay at hita ng binata. May sugat katulad kay Mang Tasyo. Bakit mo ba kasi pinakinggan ang matandang yon?
Kung alam mo lang ang ginawa niya sa tiyahin mo, sigurado kung ikaw pa mismo magsasabi na patayin niyang albularyo na yan. Ano bang alam mo sa nangyari kay Tia? Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Ben. Kumuha ito ng garapa at saka isinaboy ang laman direkta sa mukha ng dalaga. Kagad nawalan ng malay si Rosalie. Bago magsara ang mga mata, malinaw na nakita ang malademonyong ngiti ng binata. May binulong pero hindi napakinggan. Nasa loob ng tahanan ng magkamalay, walang ideya kung sino ang nagbuhat papasok ng bahay. Kagad sinuri ang sarili. Nakahinga ng walang maramdaman. Gayon pa man duda siya na walang ginawa si Ben. Ngayon nakilala niya na ang pagkatao nito. Nagmamadali sa pagpunta kay Mang Tasyo. Napailing na lamang ang albularyo. Mataas na uri ng orasyon ang karga ng dala niyang pangontra, pero nagawa pa ring lumapit ni Ben. Lalong nadagdagan ang kagustuhang makita sa personal nang masukat ang kakayahan nito. Hindi naman pinagkait ng pagkakataon. Ito ang kusang lumitaw. Malakas ang loob na dumalaw sa mismong tahanan. Ikaw pala, ang kapal ng mukha mong gumante sa harapan ko. Hindi mo ba alam na lahat ng kampo ng kaliwa na naglakas ng loob na maparito sa tahanan ko, hindi na sila nakakauwi? Balak mo yatang mamatay. Kalmahan mo lang, Manong. Para sa kalaman mo, matagal na akong padaan-daan sa lugar na to. Hindi may tatanggi na malakas ang pananggalang, pero parang may nakalimutan ka dahil nakapasok ako. Napatitig si Mang Tasyo. Hinagilap sa pagbumuka ng binata ang mali sa bakod ng proteksyon. Hindi nagtagal, palihim na nagsagawa ng orasyon sa hangin. Ang tigalpo ay direktang tumama kay Ben, pero laking gulat ng kaagad ditong nakontra. Hindi makapaniwala na pinapamukha nito na mahina ang dasal niya. Sino ka ba talaga? Paano mong nagawang baliin ng ganun lang yon? Manong, hindi ako nandito para sagutin ang katanungan mo. Gusto ko lang makita ka ng personal. Tinawag mo ko nung nakaraan sa pamamagitan ng espiritual na kumbante. Doon nasagad ang pasensya ko. Dumako ang tingin ni Mang Tasyo sa kamay at hita nitong sugatan. May mantsa pa ng dugo sa pantalon. Napangiti na lamang ang albularyo sa naisip. Nang umalis ang binata, kagad isinagawa ang ritual. Muling hinamon sa espiritual na kumbate. Sa pagkakataong ito, nagulat si Rosalie ng kutsilyo ang ginamit ng matanda. Sinugatan ang sariling dibdib. Pagkatapos ay dahan-dahang tinarak. Malakas ang pagkakasambit ng mga salita. Kinilabutan ng dalaga habang nanonood. Kung pagbabatayan ang haba ng patalim, tatagos ito sa katawan. Nagpatuloy ang ritual. Sinundan ito ng pagsugat sa liig. Sa kabila nito, hindi man lang makitaan ng panghihina ang matanda. Tumagal ng tumagal. Marami na ang dugong umaagos. Ilang sandali pa. Kusang nabasag ang mga gamit sa paligid. Namatay ang nakasinding kandila. Sinundan ng nakakabinging sigaw mula sa kung saan. Hindi na maunawaan ni Rosalie ang nangyayari. Hindi mapakali sa kinalalagyan habang nasaksiyan ang kaganapan. Nagmamadali sa paglabas. Pero sa kalagitnaan ng daan na abutan si Ben. Mulat ang mga mata pero parang wala sa tamang wisyo. Nakaluhod ang lalaki. Sumasambit ng mga salita katulad ni Mang Tasyo. Pero ang kaibahan, iniinda nito ang eksaktong parte ng katawan kung saan itinarak ng albularyo ang patalim. Lumilikha ng nakakakilabot na ingay na parabang binabangungot. Bumalik sa tahanan si Rosalie. Wala pa ring pinagbago ang sitwasyon. Nakaluhod ang albularyo habang isa-isang tinatanggal ang mga patalim. Inakala ng dalaga na doon na matatapos. Laking gulat nang magsinde ng kandila at direktang idiniin sa sugatang dibdib.
Umalingaw-ngaw ang boses ni Ben mula sa kung saan. Hindi lang yun. Ang nakatuping papel na pinagsulatan ng orasyon, nginuya. Sinabayan ng paglagok ng langis. Napatanda na lamang ng krus ang dalaga. Naupo sa tabi. Hindi na alam kung paanong kikilos sa kabila ng nangyari. Nang maglaon nagmulat si Mang Tasyo kasabay ng pagtapos ng ritual, kalmadong inalis ang nakadiin na kandila. Pasimpleng inabot ang tuwalya. Pinahid ang dugo mula sa sugat. Tapos na. Hindi ko akalain sa paglipas sa mahabang panahon magagamit ko ang ganitong klaseng ritual. Espiritual na kumbate gamit ang pisikal na katawan. Akala siguro ng binatang yun madadaan ako sa sindak eh. Ang kapal ng muka. Pumunta pa dito. Todas tuloy. Sabay na pinuntahan ang kinaroroonan ni Ben. Naabutan itong nakabulagta. Bumaha ang dugo sa lupa. Sinabuyan ng langis. Binulungan ng orasyon. Pinauwi ng albularyo ang dalaga kung kaya't hindi nasaksihan ang ginawa sa katawan. Nalaman na lamang pagbalik kinabukasan na maayos nang nailigpit. Kahit anong tanong ayos sa magot ni Mang Tasyo, pinagpalagay na lamang na inilibing ito. Gayunpaman, kinakabahan pa rin si Rosalie sa ideya na may pamilyang maghahanap kay Ben. Sinigurado naman ni Mang Tasyo na kung sakali mang may maghanap, siya na ang kakausap. At dahil tapos na ang tungkol kay Ben, binalikan ni Mang Tasyo ang kaso ng yumaong tiyahin. Sa dami ng nangyari ay nakalimutan na ni Rosalie. Manong wag na lang po kaya. Nakapagpahinga naman na si Tia Isay eh. Ipagdasal na lang po natin. Pwede naman pero sana, alam mo na sa oras na may lalapit sa akin sa bagay na ito, hindi ako matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng biktima. Nasa'yo kung hindi mo itutuloy. Pero hihingi ako ng permiso na ako mismo ang gagawa ng nararapat. Napaisip si Rosalie. Tiwala naman siya kay Mang Tasyo, lalo na nang masaksiyan ng kakayahan. Ngunit para sa kanya mainam na wag na lamang gambalay ng yumaong tiyahin. Naging mabigat para sa kanya ang magbigay ng permiso, pero pumayag pa rin siya. Nang bumalik sa pagtitinda ng kakanin at ulam, napansin ni Rosalie na bakante ang pwesto ni Manang Dolores. Sabi ng kabila, ilang araw nang walang balita sa matanda. Ang huling nalaman ay nanghihina na ito. Pinuntahan ng tahanan, naabutan itong nakaratay, namumutla at butot balat. Lalapitan sana para makiramay, subalit sumenyas ito na wag. Hindi maintindihan ng dalaga dahil bigla itong umiyak. Namutawi sa bibig ang paghingi ng tawad. Kusang nagkumpisal. Inamin ito na may galit sa yumaong tiyahin. Nainggit dahil sa tinagal bilang tendera ng kakanin. Hindi kayang kumuha ng mga papuri ng mga tao. Ang simpleng inggit. Nawi sa matinding pagnanais na pagdusahin. Pinakulam. Ang sinuhulang mangkukulam walang iba kung hindi si Ben. Natahimik si Rosalie sa narinig. Hindi na sana ganito ang matutuklasan. Naging malinaw na sa dalaga ang kahina-hinalang kilos. Hindi maiwasang maglabas ng galit. Pinatawad niya ang matanda. Kaso makaraan ang ilang araw, namatay na ito. Alam ni Rosalie ang dahilan ng kamatayan. Pagpunta sa tahanan ni Mang Tasyo, inamin ito na ginawa ang nararapat. Kabayaran para sa nabiktimang tiyahin. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Wala na siyang magagawa pa. Nangyari na ang dapat mangyari. Isa lamang ang natutunan ni Rosalie sa lahat ng sitwasyong nangyari. Kung buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila.
Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng Marahuyo. Nung una, medyo nagdududa pa sa bisa ng Marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa Marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na-hospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng Marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na hospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa Marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.